Hello class! So, it's me again, Engineer John Ray Pacturanan. So, this time, ang pag-uusapan naman natin dito is this example number 8 na nakikita nyo sa screen nyo ngayon. So, this will be the second example for the application of moment area method for cantilever beams na non-prismatic. Kasi nga, yung first video natin is cantilever beam yon pero non-prismatic din siya, okay? So, I am giving two examples para nga mas maintindihan nyo yung concept nito. So, sige, simulan na natin class ang pagsosolve. So, basahin ko lang. The cantilever beam with non-prismatic, non-homogeneous properties is shown below, no? Is loaded as shown below. So, yung from A to B class, ang kanyang flexural rigidity ay 120,000 kilonewton meter squared, and doon naman class from B to C, ang kanyang flexural rigidity ay 200,000 kilonewton meter squared. So, what are the questions? So, yung unang tanong dito class, letter A, what is the slope and deflection at point A? So, yung point A natin is the free end, di ba? And letter B, what is the slope and deflection at B? So, yung point B is yung point kung saan nagbago yung ating flexural rigidity. So, sige, simulan na natin class ang pag-solve nitong problem na to. So, dito tayo pumunta sa OneNote. Nandito na siya. Ito yung problem and ito yung ating question. So, may nakalagay na note. Compare your answers to the answer in example 8 for chapter 8, the double integration method. Kasi class, I already gave this in the double integration method. So, if you want to watch the process on how to solve this one using DIM, you may just visit my channel and look for the playlist for chapter 8, the double integration method. Nandun naman siya class. And dito nga, ipapakita ko na rin yung mga sagot niya. So, to give you an insight, ito yung solution niya using DIM class. Okay? So, of course, it involves lot of algebraic functions. Tapos, ito siya. Ito yung final answer natin. So, ikukumpara natin ngayon kung magiging tama class yung makukuha natin na final answer considering the moment area method naman na. Okay? So, balik tayo dito. So, ang una natin gagawin is of course, computin nyo yung support reactions, but I will give that as personal assignment sa inyo kasi nga this is just a static. So, you may pause this video nga for a while and try to check kung tama nga ito class. Okay? Pero I believe naman na tama siya class. So next, ang gagawin na natin class is of course, i-sketch na natin yung moment diagram by parts nito. Well, bahala ka na lang pumili kung saan yung fixity mo. Pero ako, ang gagamitin ko class na fixity is yung point B. Okay, no? So may kanya-kanya nga tayo ditong trip kung saan yan nilalagay. So, ang sa akin, dito ko sa point B class gagawa. Okay? So therefore, alagay ko siya dito ngayon. Then, i-sketch natin class yung nasa kaliwa. Okay? So, pag in-sketch muna natin yan, automatic, no? This will be 10 kilonewton per meter. So, 10, multiply natin class ng 4 meter. And malamang, ang moment arm niya ay kalahati ng 4. So, that will be equal to 80. And since pababa siya, dapat ang drawing natin dyan ay negative. Okay? So, halimbawa, ito siya. So, this will be negative 80 class. Ayan. So next, na i-consider natin class, wala naman ng load sa kaliwa. Itong 25 kN, wala yan makikreate na shape kasi nga it is acting directly at point B. So therefore, it has zero moment at point B mismo, di ba? So next tayo, dito naman tayo sa kanan, i-consider din natin itong distributed load. So of course, same din lang naman yan dahil 4 meter din siya. So pwede ko rin yan i-drawing as second degree spandrel. Okay, so konting design, this will be negative 80 class. So just place the degree of the curve, this will be second degree and second degree. Yung 420 class, itong ating 420, halata naman that this will be a negative moment, no? So just recall our previous discussion kung paano natin na-determine kung ang moment ba ay positive or negative. Okay? So, pero ngayon, sasabihin ko na negative siya ngayon. Okay? So, drawing lang natin siya as a rectangle. So, ayan, tuldok-tuldok. Just
Bahala ka na kung paano mo yan i-design. So, ilagay natin as negative 420. So, lastly class, no, itong ating 105 kilonewton is an upward, therefore it creates a positive 1. So, magiging 105 multiplied by 4 na rin lang naman ito. So, just press the equal sign, magiging 420 to. Okay, so therefore, ito yung magiging shape niya. So, this will be the moment diagram by parts natin. Kaya lang, alam mo class na hindi ito ang gagamitin natin. Bakit? Due to the fact that the beam is non-prismatic one. Okay, no? So, hindi ito class prismatic. So, katulad doon sa isang example na sinundan nito, ang gagawin natin is imo-modify natin yung ating moment diagram. Pero sa pagkakataong ito class, napaka-specific na binigay yung ating flexural rigidity. In fact, nakalagay mismo class doon sa figure, balikan natin tong PowerPoint, nakalagay dyan that the EI considering point AB is 120,000 kilonewton meter squared and from B to C is 200,000. Unlike in the previous example class, nakalagay lang na naka-EI to tapos naka 2EI. So what will be the solution here? So ang gagawin ko dito class, itong 120,000, no? This 120,000, iseset natin yan as EI1 or EI lang. Okay, no? Set EI is equal to 120,000 kilonewton meter squared. So, therefore, yung magiging EI from point A to point B class, di ba? Since 120,000, I am choosing the smaller one, no? If you are curious, just choose the smaller one. So, if you are curious, no, 120,000 siya. Therefore, EI of AB is simply equal to EI. Nakukuha nyo? So, kasi nga, since ang EI natin is 120,000, malamang iseset natin yung EI ng AB as EI lang. Pero, yung EI ng BC is equal to, ano ba yung EI talaga niya? 200,000, di ba? So, ang gagawin natin is 200,000 divided by 120,000. Alin yung 120,000? The smaller flexural rigidity. And that will be equal to, pag kinompute natin to class, this will be 200,000 divided by 120,000. So, 5/3 EI. Okay? So, since sinet natin to as 120,000, automatic itong nasa kabila class, EI na to. Kaya lang, itong nasa kanan is 5/3 EI. So, I hope that is clear. Pero, tandaan nyo ang EI pa rin natin is 120,000 kilonewton meter squared. Pero instead na gamitin natin to as actual value, kasi kung papansin ninyo, di ba, meron tayo ditong mga quantity na, halimbawa, sa last problem natin, ito ay naka 2EI, tapos ito ay naka EI. So, ang lahat ng height dito class, dito sa kaliwa, dinivide natin ng 2 para mas madali yung analysis natin. Ngayon class, since nalaman na natin na yung EI dito sa AB, isinet ko lang siya at EI, tapos itong EI sa B to C, upon calculating, naging 5/3 ng EI. Ang gagawin ko, lahat ng heights, itong 420, itong -80, and itong 420 class, i-divide ko din siya ng 5/3. So, I hope that is clear. Ganito tayo class magmo-modify ng moment diagram kapag merong exact value talaga ng flexural rigidity. So, unang step, ulitin ko lang yun piliin mo yung smaller EI, sa case natin 120,000. Well, of course, since ito yon, automatic EI na to. And para mahanap natin yung coefficient, simply divide that. So, 200,000 divided by 120,000 EI. So, this will be 5/3 EI. And last step, by modification nga, i-divide natin sila, lahat ng nasa kanan ng EI. So, sa kaliwa, wala tayong problema class. That will be -80 pa rin, right? Okay? So, i-drawing na lang natin siya as -80. -80. So, sige, this will be point A. Tapos, dito yung point B, dito yung point C. So, sa kanan class, simulan natin class yung pag-divide. So, ang una kong gagawin ay yung 420, i-divide natin ng 5/3. So, ang sagot ay 252. So, that will be the new height of the triangle, no? I hope no one confuses here,
So, oops, pangit ng ano. Sorry, ano pala, the fixed city is located here. Ilagay pa rin natin to sa point P. So, balik tayo sa calculation, 252 siya. So, drawing natin yun, class, no? So, nandito siya. Kaya hindi na natin gagamitin yung height na 420, but instead, ito siya, 252. Ganon din sa parabolic, no? Or sa spandrel of the parabola. So, ito na rin siya. I am referring to this one. And nakalimutan ko palang lagyan ng degree to, no? So, ang gagawin natin is 80 divided by 5/3. Ang sagot dun, class, ay 48. Okay, so ilagay mo lang siya as negative 48. This will be located here. Sige, lagay natin. Oops. Negative 48. So, lagyan ko pala to, class, ng degree, ha. Second degree, first degree, second degree. And lastly, dito tayo sa ating rectangle. So, 420 lang naman siya. Divide mo ng 5/3. So, negative 252 yun, class. Okay? So, ito yung ating modification. So, lagay natin. Sorry. Ayan siya. So, ito siya, class. Ayan. So, konting design. Lagay natin as negative 252. Okay, so okay na to, class. Pwede na tayong mag-start na magsagot ng mga problems natin. Okay? So, for letter A, ang tinatanong, class, is the slope at A. At the same time, yung deflection at A. Diba? So, yan yung mga tanong dyan. So, therefore, ang i-consider natin, class, based dito sa ating diagram for the elastic curve, ito yung ating deflection at A, diba? So, the deflection at A is simply equal to the deviation at A with respect to the slope or for the tangent line drawn at C. Kasi nga, ito yung automatic na tangent line, diba? So, label yan ko rin pala to, no? Tangent line at C. So, di ba, no, the deflection at A is equal to the deviation at A with respect sa C. So, ilagay nga natin yan dito, no? So, therefore, ang gagawin natin dito, class, is i-consider natin yung area between A and C. So, yun yung concern natin. And kung titingnan mo, itong nasa taas, class, nandito siya. Ito yung i-consider natin ngayon. So, therefore, computein mo lang yung area niya. Ganon din lang naman ang mangyayari, di ba? From point A to point C. So, simulan natin yon. Ang gagawin natin ay EI theta C to A, di ba? So, unahin natin itong spandrel, that is 1/2. Kapag spandrel pala, ilagay ko muna yung formula natin. Area ng A to C pala. So, lagay muna natin. So, for spandrel ay 1/3 ng 4 meters. Do not forget, no, that the distance between them ay 4 meters, class. Okay, or the span. At the same time, its height is negative 80. So, lagay din natin, negative 80 siya. So, next natin ay consider yung nandito. So, that will be for the triangle, 1/2 ng 4. Multiply natin ng 252. For another spandrel of the parabola, 1/2 ng 4, o 1/3, I am so sorry. So, 1/3 siya ng 4, negative 48. So, lastly, for the triangle, that will be 4, negative 252. So, pag kinompute natin, class, ang magiging sagot niyan ay equal sa 1/3 ng 4, negative 80. Then, plus 1/2 ng 4, 252. Plus 1/3 ng 4, negative 48. Plus 4, negative 252. Ang sagot natin is negative 2024/3, negative 2024/3. Pero since ito, class, area na to, ang magiging unit dapat nito ay kilonewton meter squared.
Okay, remind lang natin na kapag EI, Y double prime, or yun na nga, EIY double prime, ang unit nito class is kilonewton meter kasi nga moment lang to. This is a recall of the units doon sa double integration method. Kapag meron na tayong EI, theta, or EI, Y prime, ang unit nito class dapat kilonewton meter squared. So sa case natin, since EI theta siya, kilonewton meter squared to. And lastly, for EI Y or EI deflection, or pwede na rin natin sabihin na EI deviation, ang unit na nito class ay kilonewton meter cube. Okay? So, dapat alam natin to. Ito yung mga units na ginagamit natin kasi yung iba nagkakamali ng calculations ng slope and deflection due to inconsistency of units. Okay? So, therefore, pwede na natin class computein nga yung ating theta CA. Diba? So, automatic theta CA is equal to negative 20/24 over 3 all over EI. So, I need to place here kilonewton meter squared. Ang tanong ko ngayon dito class, alin ang gagamitin kong value ng EI? Alin ba? Well, of course, sa una pa lang, sinet mo na yung EI is 120,000. So, parang ang assumption natin dito class, yung flexural rigidity nung buong beam is 120,000 na. So, ulitin ko no, kapag sa future discussion, automatic lahat na ng calculation mo, 120,000 na. Hindi na magma-matter class yung 200,000 kasi nga, minodify na natin yung moment diagram. Okay, no? So, ganun ang magiging solution natin. So, therefore, this will be equal to negative 2024 over 3 kilonewton meter squared divided by 120,000 kilonewton meter squared. So, sa area moment theorem, lahat na lang ng gagamitin natin ay 120,000 nga. Okay? So, ang sagot natin, naka-radian ito. I-decimal natin, negative 0.005622 005622 radian. Pero hindi pa to class tapos, no? Dahil alam mo by definition, ang theta C to A is equal to, palagi naman tayo class na right to left, so C minus A yan, or theta C minus theta A, di ba? Theta C minus theta A siya. And we already knew that theta C is equal to 0 due to the fact na ito nga ay yung fixed support. Okay? So, therefore, pag sinubstitute natin to, negative 0.005622 radian is equal to 0 minus theta A. So, gusto ko lang kasi dito, class, ipakita sa pagkakataong ito, ang theta A magiging positive. Okay? So, 0.005622 radian. So, ayan na. Meron na tayong slope at A. And i-inspect nga natin, class, no, kung tama na positive siya. From the elastic curve, ito siya, class, no? Pag drawing natin yung slope, papunta siya dito. Eh, malamang ito yung convention ng positive slope. So, tama siya, class. So, next na i-consider na natin, class, is yung deflection naman at A. So, ang kukumputin natin ay EI T ng A with respect sa slope at C. So, ang formula nun is yung area sa AC nga, multiplied natin ng centroid with respect sa A. Sorry. Palaging with respect to sa A kasi yun yung una na nakasulat pala. So, therefore, unahin na natin yung spandrel, 1/3 ng 4, negative 80, multiplied natin siya from point A, that is 3/4 ng 4. So, sige, check nga natin kung tama siya. So, malamang class, ito kasi yung center of gravity niya. So, yun, from point A, that is 3/4 of 4 meters nga. So, next, itong triangle, that will be equal to 1/2 ng 4, tapos 252, multiplied natin ng 4 plus 1/3 ng 4 din, class. Bakit ganyan? Dahil tingnan nyo, 4 meters ito, malamang ito yung centroid niya. So, this will be 1/3 of 4 meters as well, right? Okay, so I hope that is clear. So, 1/4 of 4 nga siya. So, next ulit, for this spandrel na naman, so, another 1/3 ng 4, negative 48. Pero, ang kanyang moment arm, class, ay magiging
4 plus 1/4 ng 4. Okay? So, bakit yun 4 plus 1/4 ng 4? Nandito class yung center of gravity. This is 4 meter. Malamang ito, 1/4 ito ng 4 meter. Okay? So, lastly, dito tayo sa rectangle which is wala namang problema dito. Ilagay na lang natin siya dito as 4, negative 252. Multiplied natin siya ng 4 plus 1/2 ng 4. Diba? Magiging 4 plus kalahati ng 4 meter because that is a rectangle. So remember, since EI deviation to class, ang magiging unit niya dapat ay kilonewton meter cube. So I hope that is clear. So sige, adjust na lang natin to. Ito, multiply na lang natin. 3/4 ng 4 is simply 3, right? Diba? 3/4 ng 4 is simply 3. Tapos, next tayo, ito naman, actually, pwede nyo na tong i-compute class mentally, no? So, kahit, o siguro, ano na lang, 4 plus 4/3. Bahala ka nang dumiskarte nito para magkasya to sa calculator nyo. So, minsan kasi hassle din yon. So, dito naman, 1/3 ng 4 times 48. 4 plus 1/4 ng 4, eh di ba? Ang 1/4 ng 4 is 1. So, 4 plus 1 is 5 din lang naman. So, ito yung ways ko. So, 4 times negative 252. Ito, 4 plus 1/2 ng 4, 6. Okay? So, ang sagot ay negative 4,000 class. Okay? So, negative 4,000 kilonewton meter cube. So, pwede na natin dito class sabihin na yung deflection at A is equal to the deviation at A with respect to C. So, negative 4,000 kilonewton meter cube. I-divide natin to class ng EI, di ba? But take note nga, ang EI na gagamitin na natin, automatic 120,000 na. Huwag mo nang gamitin yung 200,000 dito dahil nga na-modify na natin yung moment diagram. So, negative 4,000 no, kilonewton meter cube. So, I am placing the units for unit analysis divided by 120,000 kilonewton meter squared. So, alam nyo na, ang mangyayari dito, this will be the kilonewton must be cancelled out nga. So, ito siya. So, ang magiging unit dapat dito, class, ay naka-meter, di ba? So, divide natin ng 120,000. Ang sagot ay negative 0.03333 meter. Bakit naging itim? Sorry, no? Negative 0.3333 mm, a meter. 0.33 pala, sorry class. 0.3333 meter or simply negative 33.33 millimeters class. So, ito na yung ating sagot for the deflection at A. So, as I said, pwede natin to class i-check using the double integration method kasi nga, i-recall natin from DIM, we already solved this one. So, balikan ko from chapter 8, yung summary class, nandito siya. The maximum deflection, of course, happens at the free end at A. So, that will be negative 33.33 mm. And the slope at A is positive. So, it means nagre-reflect siya, no? Positive 0.005622. So, baka may mali tayo or tama. So, ito siya, no? Positive 0.005622 radian class. So, yun. Napatunayan natin na both by double integration method and by moment area methods class, parehas na parehas yung slopes and deflection at B, which is dapat lang. Okay? So, next tayo for letter B class, no? Ang tanong naman sa B is simply the slope at B at the same time yung deflection at B. Diba? So, slope at B and deflection at B. Malamang, kung titingnan natin to class, ang i-consider lang natin is yung area ng B to C kasi kung babalikan natin itong elastic curve natin, no, ito yung ating deflection at B class. So, therefore, automatic, no, the deflection at B is equal to the deviation of B with respect to the slope at C. Okay? So, ang i-consider lang natin na area class ngayon ay yung area sa gitna ni B saka ni C. Okay? So, from the modified moment diagram, ito lang ang i-consider natin, itong tatlo. So, sige, lagay natin yon.
consider the area between B and C. And by the way, kailangan natin dito class ilagay na yung deflection nga ng B is equal to the deviation of B with respect to the slope at C. Okay, so simulan na natin na computein yung EI theta CB, which is area lang naman to from B to C para mahanap natin yung slope. So ang gagawin mo lang naman class itong tatlo, no? Kasi nga dapat nga ang titingnan mo lang is from B to C. So itong from A to B automatically neglected siya ngayon. Okay? So that will be, unahin natin 1/2 ng base ay 4 tapos 252 minus 1/3 ng 4 negative 48. So check ko nga kung tama pa. So ito siya for the triangle and for the spandrel of the parabola. And lastly, for the rectangle, 252 times 4 lang, no? Plus lang pala to. Plus 4 negative 252. So pag kinompute natin to, do not forget to place the unit for unit analysis class, di ba? So malaking tulong din ang unit analysis dito. So 1/3 ng 4 multiplied natin ng negative 48 plus 4 negative 252. So ang sagot is negative 568 kilonewton meter squared. So pwede na natin computein na yung theta C to B is equal to negative 568 kilonewton meter squared all over EI. And uulitin ko, 120,000 dapat ang gamitin nyo dito. Okay? Wala nang iba. Kasi yun na nga yung EI natin na sinet kanina pa. Kasi yung iba, marahil malilito dito, sir, di ba from B to C ang ano niya is 200,000 na? No. Kaya nga natin minodify yung ating moment diagram class para isahan na lang na 120,000 ang gamitin nyo. So I hope walang nalilito dito Okay, so divide na lang natin ng 120,000. Ang sagot ay negative 0.004733. So sige, sulat natin siya dito. Negative 0.004733 radian. Pero alam mong hindi pa to yung tamang sagot class dahil nga ang theta C to B is always right minus left, theta C minus theta B. And we already knew naman na yung theta C nga is always equal to 0 due to the fact that simply it is the fixed support. Okay? So pag sinubstitute natin to as negative 0.004733 is equal to 0 minus theta B. So of course, ang mangyayari, magiging positive siya class ngayon. So 0.004733 radian. So this will be the slope class at point B. And again, we need to reflect that from the elastic curve. So tingnan natin doon sa elastic curve niya class, nandito yung point na yon. So pag drawing natin yung slope, nandito siya. And the slope class is upward, therefore it indicates that the slope is a positive one. So lastly, for the deflection, ang process din lang naman, ganun din, hahanapin lang naman natin yung EI, deviation of B with respect to C, which is magiging yung area between B to C lang, multiplied natin ng centroid distance from point B. Okay? So ayan lang class yung susundin natin. So unahin na natin itong triangle that will be equal to 1/2 ng 4, 252. Well, of course, that is, has a moment arm of 1/3 of 4, right? So, ito yon, no? 1/3 ito class ng 4 meter dahil dapat lahat na ng ating centroid ay with respect sa point B. Okay? So, next tayo for the spandrel of the parabola, that will be 1/3 ng 4 negative 48 multiplied natin ng 1/4 ng 4, di ba? Kasi nga for the spandrel, this will be 3/4 dito, then 1/4 sa kabila. Eh, ang concern natin is from point B nga, kaya dapat 1/4. And lastly, for the rectangle, no, that will be equal to plus 4 times negative 252, and that is multiplied natin siya ng 1/2 ng 4 class. Okay? So, pwede na natin siyang i-compute ngayon. Balikan na lang natin to. Lagyan na lang natin siya dito, no? So, ito times 4/3 siya, di ba? Kasi nga, ito
4/3 to. So, ina-adjust ko lang ito class para hindi na ako mahirapan. Times 1. Ito naman, 1/3 ng 4, negative 48. Malamang 1 din lang naman to. So, lastly, yung nandito naman, times 2. Kasi nga ito, 1/2 ng 4 is 2 meters. So, negative 1,408. Take note of the unit. This must be kilonewton meter cube. Okay? So, pwede na natin, class, mahanap yung deflection natin at B, which is equal to the deviation of B with respect sa C. So, negative 1,408 kilonewton meter cube. Divide mo lang siya, class, ng EI. And again, sana wala nang nalilito, palaging 120,000 na ang gagamitin natin dito. Okay? So, 120,000 kilonewton meter squared. So, of course, makaka-cancelled out, class, no, si kilonewton, and dapat ang maging unit natin ay millimeters, right? So, negative 1,408, so 120,000 to. The answer is negative 0.00117, as negative 0.01173. Okay na? So, wait lang Naka-meters ito, or if you want to convert this in millimeter, alam nyo naman nang gagawin dito, just multiply it by 1,000. So, negative 11.733 millimeters. So, this will be, class, the deflection sa point B. So, sige nga, check nga natin siya, class, using the double integration method, no? So, when I say checking, tingnan natin yung naging solution natin, class, last time in DIM. So, ito ulit siya. So, the deflection at B or the slope at B is positive din. So, positive nga yung nakuha natin. Positive 0.004733 radian while its slope is negative 11.73. Tingnan natin ngayon, compare natin. The slope at B is equal to 0.004733 radian and its deflection is negative 11.733 mm, which is dapat talagang magparehas siya. Okay, so to make a summary of this solution, so summary na natin, class, yung ating sagot. Dalawa lang naman yung tanong. Una, the slope at A is equal to, balikan natin yon, 0.005622 radian. Positive siya. On the other hand, the deflection at A is negative 33.333 millimeters. Okay? So, for letter B naman, the slope at B is equal to 0.004733 radian siya, class, while the deflection at B is equal to negative 11.733 millimeters. So, ito na. Meron na tayo, class, final answer for this problem. So, again, to double check, tingnan nga natin yung double integration method. So, parehas na parehas, class, from the DIM. So, I hope naintindihan nyo, class, yung process ulit natin ng pagsosolve ng slope and deflection ng cantilever beam even though non-prismatic na siya. So, sana nakatulong ako sa inyong journey sa pag-aaral. So, i-end ko na itong lecture video na to dahil ang sunod naman na class na pag-uusapan natin for this chapter will be the application naman na of moment area method, but this time simple beams naman na. So, please watch that, no? And thank you so much, class. Ingat na lang kayo ingat na lang, no?